Ignacio Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon, reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. Italang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Bula. Ngayon, Okay, isang mapagpalang araw ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Miyerkules, ika-13 ng Mayo 2020. Ang inyong lingkod, Ronald Bula. Kagapay niyo po sa serbisyo publiko. Nagaanyaya. Samahan niyo po ako sa lubho ng isang oras na balitaan at talakayan. Siyempre dito lang ho sa programang Walang Personalan Trabaho Lang. Siyempre dito lang ho sa himpilan ng Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Worldwide po tayong mapapanood at siyempre mapapakinggan. Kaya doon ho sa aking mga FB friends, abay maaari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account at sa Facebook page ng Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan, abay wag ho kayong magatubiling tumawag at mag-text sa aming text line na numbers na nasa baba ho ng aming TV screen. Maari nyo rin akong tawagan at text sa aking mobile numbers
0939-7177977 Siempre fui, por eso estoy. at 0936-8625001. Mga text na ho kayo. Nunca más volveré a soñar, Ang dami ho nating reklamo nunca más volveré a sufrir. at siyempre balita Pensaré en ti. kung saan naaresto na ho yung naghamon at nagbigay ho ng pabuya para daw ho mapatay Nunca más pensaré lo que hiciste ang con... Pangulong Rodrigo Duterte. No te puedo culpar porque siempre fuiste así, bien sabía. Nasa kustodiya na ho ng National Bureau of Investigation Viviré con mi derrota. ang tinamaang magaling. Hoy quieres regresar ya que todo se ha calmado. Mirándolo bien, si pudiste ser mi esposa. Marami pa rin daw ho ang hanggang ngayon ay wala pa rin hong natatanggap Estamos bien a donde estamos. Me dices na ayuda ha. comprender que te dejé. Mula ho dito sa Social Amelioration Program ho kung kailan malapit na ho magtapos. Y nos partimos de camino. No deberías de estar triste. Marami pa rin ho ang pumapalag, umaangal. Aunque tú no, Ay nako, yo te esperaré. lalo na ho magulo at may mga ilang lalawigan, ilang lugar ho na nag-alis na rin ho ng liquor ban. Aquí, también. Tama ho yan ha. Sa ganang akin, mas maganda ho alis na ho ninyo kaysa naman ho yung ilang bulsa lamang ang mga nakikinabang imbis na ho ang kaba ng bayan. Marami hong nananamantala ha mula hong ideklara ho nationwide itong liquor ban. Talagang gagawa at gagawa. Marami hong mga gumagawa ng paraan para ho makainom. Kita nyo naman yung karo ho ng patay. Imbis na ho patay ang laman, abay sandamakbak hong alak. Meron pa nga ho dyan donut dili ha. Yung bigas ho nagaling ho sa iba't ibang probinsya. Imbis bigas ho ang laman, abay sangkater bang alak. Estar sin ti. Ay nako. Una duda de lo que has hecho con tu vida. Mataste la esperanza que Kaya kung ako lang ho ang masusunod, cada vez que me mas decías gugustuhin ko pang ilip na itong liquor ban. conocía. Kaysa ho pakinabangan pa ng mga tinamaang magaling na mga mapagsamantalang ilang mga individual. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nunca Ay nako. de ti, así. Tuloy-tuloy lang ho tayo mga reporters, standby muna. Aunque fuiste todo para... Oras ho sa buong kapuluan, ganap na ho nga alas 6:49 na nga nagmamadaling hapon. El pensamiento porque tú ya no eras mía, so de hoy en Marami na ho tayong viewers. es fuerte. Maya-maya ho babasahin ho natin isa-isa yung kanilang reklamo at komento syempre ha. Pero bago ho yan, Sé bien que te abay kailangan ko ho muna nga batiin ho ha ng maligayang kaarawan ang isa ho sa mga kaibigan ho nating mambabatas dame otra oportunidad. na nagdiriwang ho ngayon ang kanyang kaarawan. Ya que tú te fuiste, se me acabaron los problemas. Happy birthday ha kaya First District Eras la única mujer que yo he querido. Oriental Mindoro Congressman Doy Liachon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hombre, Muli ho, happy birthday tú siempre quisieras. kay Congressman Doy Liachon. Solo hiciste lo que hiciste. Y Ang congressman ho ng unang distrito ng Oriental Mindoro. Happy birthday sa iyo, boss. y en mi espalda te reías. Naway maligaya ka ha. Mi misma culpa Ngayong araw. por andar muy en At syempre more blessing. nosotros, pero a la misma Tuloy-tuloy lang ho tayo mga reporters, standby muna. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong gabi. Bien que te lastimé, eso siempre recuerdo. Ayan, nandyan na ho si Pipito Tamayo Di Juan Jr., si Pastor Pitts, Aquí, si Paring Pipito. dame otra oportunidad. Isa rin ho sa mga komentarista ho ng radyo.
más, Ayan, nakamonitor na ho siya sa atin. nunca más Ganon din ho si Ronnie Sierra Madre. volveré a sufrir, nunca más pensaré en ti. At syempre ha, Más volveré a soñar. ang anak ho ni Barangay Chairman, Barangay 22C, Quezon Boulevard, Davao City. Lo que hiciste con Eric Milyondaga ha, yung anak ho ni Barangay Chairman Eduardo Milyondaga ha, dyan ho sa lungsod ho ng Davao. Nakamonitor na rin ho sila sa atin. derrota, ahora vete por tu lado. Ganon din ho ang mga taga Laguna. Ayan, isa rin ho sa mga komentarista ho ng radyo. Por tramposa. Ya deja de pensar. Ayan, si Nelson Dimapilis. Estamos bien a donde estamos. Me Nakamonitor na rin ho sa atin. que te dejé. Te At syempre yung mga Bulaqueño, Bulaquinya ha. escogiste tu destino. Y Diyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakamonitor na rin ho sa atin. voy a dedicar esta canción a Si Rick Sibal, si paring Rick. Yo te esperaré. Nakamonitor na rin ho sa atin. Siempre Ang ating kasamang si Josie Pulgan na hanggang ngayon fui. Por ay eso hindi pa rin ho nakakauwi ha dame otra oportunidad. sa kanyang mga mahal sa buhay ha. Grabe. Ingat-ingat ka pa rin, Joseph ha. Balita ko huling nakasama nito yung kanyang kaibigang pulis ay nagpositibo yata sa COVID-19 ha. Ingat-ingat kasama Joseph ha. Antabayan na natin yung report mo ha. Hingil pa rin ito sa COVID update dyan sa lalawigan ng Batangas kung saan lumulubo na raw. Soy culpable, siempre fui. Por eso estoy. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin. Isa rin ho sa mga komentarista ng radyo ha? No tengo ninguna Si duda. Gaspar Latam. Mataste la esperanza que contigo Ganon din ho ang walang kahilig-hilig sa TikTok. ojos eran míos y que tu vida era la mía. Reconocía que eras toda una Na mujer. si Albert Lopez. Nunca te iba a perder. Creía Ang mga kamag-anak ng mga Lopezes. pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nakamonitor na rin ho sa atin si Archie Tupas. Que me fueras a mentir, aunque fuiste todo para Ganon din ho si Weng Soriano Onyate. vida Yung mga manejando. kaibigan nun nating mga OFW, yung mga masugidong taga-subaybay ng programang Walang Personalan. Es fuerte el corazón. Siyempre dito lang ho sa impila ng radyo ng masa. Sabi ho ni Weng Soriano Onyate, hot afternoon Saudi. Lastimé. Good evening Pinas. Hi to all viewers po. Ayan, sabi ho yan ni Weng Soriano Onyate. Tuloy-tuloy lang ho tayo. No quiero estar sin ti. Bigyan ho muna natin ng daan yung babala at panawagan a naman mi vida le cambiaron los temas. ng Era commander ho ng Joint Task Force kontra Piki ha? que una mujer Na pinamumunuan siyempre ni y por dónde dártelo. Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar. Hingin pa rin ho ito ha, doon sa mga nagkakalato ng mga maling balita, maling impormasyon. Hindi ho kayo sasantuhin ng Philippine National Police. Narito ho, panoorin ho natin yung pahayag ni Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar. Buo ng task force ating PNP sa utos ng PNP na si Police General R.C. Gamboa in coordination DICT at ito na ating tinatawag na Task Force COVID kontra Peke. May naresto na nga tayo na 4 pero tuloy na kinakalap natin. Gusto natin ipaalala dito sa mga kababayan natin na walang magawa na makatulong. Ngayon pa man din pagkakataong ito gumagawa ng kalokohan, mahanap namin do. Meron pong batas na magbibigay sa inyo ang kaparusahan. Especially revised penal code, itong Article 154 for use of means of obligation and unlawful utterances. But just the same, pinatendi ko itong ating nilabas na Bayan to Will as One Act, kung saan kayo pag nahuli nagpakakalat ng news, pwede po nga magbayad ng 1 million at arestuhin, makulong ng 2 buwan. Kung di sila tatakot, talagang hahanapin natin sila. Nagbuo ng Yan ho ang napakalinaw hong babala ha? ng Joint Task Force Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Ilyasar, Siempre fui. ang Deputy Chief for Operation. Dame
Sa mga nagkakalat ho ng mga baling balita, maling impormasyon, hindi ho biro. Mataste la Ang asunto ho rito ha, inspiraba. abay 2 buwan lamang hong pagkakakulong Era music que su vida era at 1 milyong pisong multa, Sos Mariosep. que nunca Saan nyo ho kaya kukunin yan ha? lo tenía todo a mi modo. Nakamonitor na rin ho sa atin Modo, nunca desconfié de ti. Así, ang isa rin ho sa mga komentarista ho ng radyo para mí, sabía que na si Jun Bornasal, si Manoy. Kaya sabi ho ni Manoy sa atin, Pres Ronald, pakitanong nga po kay NCRPO fuerte el corazón, pero es difícil kung olvidar. pwedeng mag-birthday party time tayo. Marami hong pumuna ha. Eso siempre recordaré. Sa naging selebrasyon ho ng karawan ho ng hepe ho ng National Capital Region Police Office, Lo quiero General Dibolda Sinas. Marami hong pumuna. Acabaron los problemas. Pero ayon naman kaya Chief PNP Archie Gamboa, wala naman daw paglabag. Querido, tenías todo Ang nanilabag ang general sa umiiral na por donde enhanced community quarantine o social y distancing. te valió de Ay nako. lo que hiciste. Ito sabi naman ni Alex Lopez. Todavía en mi cara Gandang gabi po Kuya Ronald, kamusta po? Ingat po lagi, God bless. espalda te reías. Sabi naman ni Gaspar Latam, Pa que yo tú. salamat po pres sa pagbati. Ayan, isa rin ho sa mga komentarista ho yan ng radyo. Era compartiendo Tuloy-tuloy lang ho tayo. aunque tú no puedes. Mga reporters, standby muna. Sé bien que te lastimé. Eso siempre recordaré. Soy culpable. Bigyan rin ho natin ng daan naman, ha? Itong babala rin ng isang opisyal ng Kampo Krame, ha? Nunca más Ingil pa rin ho ito, ha, sa no-take policy, ha? podrán dañar. Meron hong babala ho ang IMIG Nunca más o ito ho yung Integrity Monitoring and Enforcement Group dyan sa Kampo Krame na pinamumunuan nunca más. ni Police Colonel Ronald Lee. Narito ho, panoorin ho natin. Ang Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambanang polisiya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa katiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, manunuhol, illegal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-972-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para manatili ang integridad at moral ng pambansang polisiya. Me dices que es duro para ti comprender. Ayan ho ang napakalinaw. Yo lo sé. Ya Nababala ha ni Police Colonel Ronald Lee, ha, ang pinuno ho, ha, no deberías de estar. ng Integrity Monitoring and Enforcement Group dyan sa Kampo Krame, ha, sa mga illegalista, ha, at sa mga tiwaling nasa hanay ho ng pambansang pulisya na hindi kayo sasantuhin. Siempre fui. Por eso estoy aquí. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong hapon, ngayong gabi, ha, gabi na pala, ha, medyo madilim na ho ha. Si Jan David Factura, ha. Yan naman ho ito sa lalawigan ho ng Rizal. Oras ho sa buong kapuluan, ganap na ho alas 7 ng nagmamadaling gabi. Wag ho kayo maglilipat dahil ang dami ho nating balita. Unang-una na ho itong guro ho na nag-alok ho ng 50 milyong pabuya sa makakapatay daw ho kay Pangulong Rodrigo Duterte. Abay nasa kustudiya na ho ng National Bureau of Investigation. At
ayon naman ho sa Philippine National Police, hindi raw ho tayo bumalik sa normal. Oo nga naman, kahit ho may mga ilang lugar ho kasi na GCQ na ha. Pero ayon ho sa Philippine National Police, hindi pa raw ho tayo bumalik ha. Mas delikado pa raw ho ito dahil napakarami ho nga buso ng tao. At ito ho nga Tropical Depression Ambo, abay posible raw hong maging tropical storm sa loob daw ho yan ng 24 na oras. Signal number 1 abay maaring itaas sa Eastern Visayas. At ito hong pamamahagi ho ng kasa subsidy sa Montalban, Rizal. Abay ipinagpatuloy daw ho yan kanina. Abay maganda ho kung ganoon. At ito hong bilang ho ng mga tinamaan ho ng COVID-19 sa Pilipinas. Abay, pumalo na ho sa 2,106 ayon ho yan sa DOH. At ito hong special concern na lockdown sa 5 barangay sa Quezon City. Abay, umiiral na ho. At 192 mga rumlumanon na stranded ho sa iba't ibang lugar. Abay, binigyan ho ng ayuda ng provincial government. Ayon ho yan kay Gobernador Jose Riano. At ito ho ang masaklap hong balita. Lalaki hong nagpapirma ho ng social amelioration na program. Abay, binaril ho ng barangay chairman dyan ho sa Albuera, Leyte. Grabe. At kaso ho ng COVID-19 sa bansa, abay nadagdagan pa raw ho ng 264 ayon ho yan sa kagawaran ng kalusugan. At modified enhanced community quarantine ipapatupad na ho ha sa National Capital Region. Lalawigan ng Laguna at Cebu City ha. Ayon ho yan sa tagapagsalita ho ng palasyo ng Malacanang, Harry Roque ha. Samantala National Capital Region abay isailalim na rin ho ha sa GCQ kung masusunod daw ho ang ilang kondisyon. Ayon ho yan kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares. At ito ho mga impormasyong nasa NPA ha. Abay, kumpiyansang dadami matapos mag-alok ho ng 2 milyong pabuya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ho yan sa AFP. Samantala, Juma season, binatikos ang 2 milyon na pabuya ni Pangulong Duterte ha, sa mga NPE. At ito hong pagsalubong ho sa karawan ni General Sinas. Abay, wala raw hong nakikitang paglabag sa quarantine protocols. Ayon ho yan kaya Chief PNP Archie Gamboa ha, kasama nga John Bornasal. Ay, nako. At ito ho nga, nako. Wala raw paglabag, Sos Mario. Napakalinaw. Ay, kayo na ho ang bahalang humusga ha. Ewan ko lang kung anong reaksyon dito ni kasamang John Bornasal ha. Ano sinasabi nga ito daw ang pagsalubong ng kaarawan ha. O birthday ni NCRPO Chief General Dibol Sinas. Wala raw hong nakikita paglabag sa quarantine protocols. Ang hipi ho ng pambansang pulisya ha. John Bornasal. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong gabi ha. Si Habagat Duenas Land Parto ha. Diyan ho ito sa lungsod ng Davao. Nabati ko rin siyempre yung mga task force Davao. Ganon din ho ang mga gwardya ha. At mga empleyado ho ng Fort of Samal. Ito sabi ni Habagat Duenas Land Parto, Nick, good eve. Ayan, magandang gabi din sa iyo. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho,
Abay lalawigan ho ng Romblon nakapagtala ho ng panibagong kaso ng COVID-19. Kung saan ito ho ang kinumpirma ni Romblon Governor Jose Riano na may panibagong kaso ho ng COVID-19 sa probinsya ng Romblon. At ito ay isang pasyente mula sa bayan ho ng Concepcion, Sibali Island. Ayon ho sa gobernador, nitong Martes nang dumating sa opisina ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit ang resulta ho ng COVID test sa 76 na taong gulang na pasyente na kasalukuyang ho nagpapagaling sa isang ospital sa Oriental Mindoro. Matapos ho lumabas ang resulta, ipinag-utos ng gobernador sa lokal na pamahalaan ng Concepcion na hanapin ang mga nakasalamuhan ng pasyente sa isla ng Sibali bago ito itawid patungong Oriental Mindoro. Dagdag pa ho ng gobernador, ang nasabing pasyente ay vulnerable talaga umano sa nasabing virus dahil matanda na ito at may dati na ring dinadamdang sakit. Samantala ho, nagpatawag naman ng pagpupulong si Mayor John Pabriag ng Concepcion para ho pag-usapan ang susunod na hakbang kaugnay pa rin itong pasyente ho ng COVID-19. Sa huling taya ho ng Provincial Surveillance Unit, ay sinasabi ho, 2 ho ang nagpositibo sa COVID-19 sa buong probinsya ho ng Romblon, kung saan isa raw ho ay gumaling at nakauwi na sa kanyang bahay sa bayan ho ng San Jose, Romblon. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, 192 Romblomano na stranded ho sa iba't ibang lugar. Abay binigyan ho ng ayuda ng provincial government. Kung saan ho nagpadala na ho ng tulong ayuda ang provincial government ho ng Romblon sa mga stranded ho ng mga Romlomanon sa iba't ibang lugar dahil ho sa umiiral ho na enhanced general community quarantine. Ayon ho kay Gobernador Jose Riano, nagbigay sila ng tiga 1,000 ayuda sa 172 stranded na mga Romlomanon na nasa Mindoro, Boracay, Cavite at Metro Manila. Aniya, maliban daw ho sa natulungan ng provincial government, ay nag-aabot rin ng tulong ang mga munisipyo sa kanilang mga kababayan. Samantala ho, ngayong araw, pag-usapan daw ho muli ng Provincial Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kung ano ang gagawin sa mga stranded na mga Romlomanon sa iba't ibang lugar. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Cheryl. Shirley Sabilino, si Bandal. Antabayanan ho natin ang report natin kasama si Joseph Pulga kung saan meron daw ho siyang update hingil pa rin ho dito sa mga kaso ho ng COVID-19 dyan ho sa lalawigan ho ng Batangas. At ito ho nga pagsalubong ho sa kaarawan ni National Capital Region Police Office Chief Debold Zinas, abay wala raw ho nga nakikita nga paglabag sa quarantine na protocols. Ayon ho yan sa hepe ho ng pambansang Pulisiya, Archie Gamboa. Wala umano nga nakikitang paglabag sa quarantine na protocols ang pamunuan ho ng PNP o Philippine National Police sa mga pulis na sumalubong sa kaarawan ni National Capital Region Police Office Debold Zinas. Sa pahayag ho ni PNP Chief Archie Gamboa, nagkaroon anya ng social distancing ang mga pulis nang idaos dito ang manyanita party para daw ho kaya Debold Zinas. Kung saan nauna raw ho rito patayo sa inilabas ho nga panuntunan ng Interagency Task Force, ipinagbabawal nito ang anumang mass gatherings at pagpapatupad sa physical distancing o social distancing na umiiral ang enhanced community quarantine. Sa kabila ho nito makikita ho ang official Facebook ho ni National Capital Region Police Office ang mga litrato ho na magkakalapit ang mga pulis habang kumakain. Gayon din ang isang litrato ni NCRPO Chief Director Debold Zinas na walang suot na face mask sa birthday celebration nito.
Ay nako. Sabi ni kasamang June Bornasal, isa rin sa mga komentarista ng radyo, ha? Sabi ho niya, Pres Ronald, pakitanong nga po kay NCRPO kung pwedeng mag-birthday party time tayo. Ay, nako. Samantala ho, ilang lugar sa Eastern Visayas sabay signal number 1 dahil ho kay Ambo. Kung saan nakataas pa rin ho ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion ho ng Eastern Samar. Lalong-lalo na ho dito sa Lipapad, Maslog, Artiche, San Policarpio, Oras, Dolores, Canabib, Tap, Sulat, Jan, Julian at Burungan City. Eastern portion naman sa Northern Samar, ito hong Lapinig, Gamay, Mapanas, Palamag, Lawang, Katubig at Las Navas. Inaasang magdadala daw ho ito ng ulan sa malaking parte ho ng Visayas, pati na rin ho sa Southern Bicol region. Huling namataan ho ang sentro ho ng tropical storm sa layong 410 kilometro sa silangang Burungan City, Eastern Samar, kung saan kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis ho ng 15 kilometro. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na aabot ho sa 85 at may pabugsong-bugsong 105 kilometro. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Meron ho tayong plus report. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin, ha? Ang mga Aparianos. Diyan ho sa bayan ho ng Apare. Sa bayan ho ni Mayor Brian Chan. Nakamonitor na rin ho sa atin si Leo Zeriban. Meron ho tayong plus report. Nasa linya ho ang ating kasamang si Joseph Pulga. Meron ho ang update. Hingil pa rin ho ito sa lumulubong kaso ho ng COVID-19 dyan sa lalawigan ng Batangas. Kasamang Joseph, kamusta na dyan? Anong lagay ngayon dyan sa lalawigan ng Batangas? Ilan na ba ang bilang ng mga kumpirmadong may COVID at yung mga nasawi? Kasamang Joseph. Ang Ronald, tama ka dyan. Medyo sama ang lagay ng Batangas. Hindi naman masama, ano? May nakaka-recover pa naman. Pero sa kabuang total niyan, kasamang Ronald, update lang tayo sa COVID-19 dito sa Batangas. Ang kabuang total na na-confine ay nasa 122 na. Ang active case ay nasa 46 na. At ang mga naka-recover ay nasa 57 na. At ang mga namatay ay nasa 19 na. So, alamin ko lang kasama ng Ronald, itong mga nagkaroon na ng positibo ng COVID-19, itong Alitagtag ay 4 na, sa Batangas City ay 29 na, at sa Bawan ay 5 na, sa Kalaka ay 1, sa Prengka ay 2, Ibaan ay 1, Lemery 1, Lian 1, ito nga ang sinasabi kong lumulobo na dito sa Lipa, Batangas ay 41 na. Pinakamataas na ito sa bilang ng Batangas. Ang Lubo ay 1, ang Mabini ay 1, ang Malbar ay 2, ang mataas na Kahoy ay 2, ang Nasugbo ay 12, ang Padre Garcia ay 1, San Jose 1, San Juan 3, San Pascual 1, Santo Tomas City 3, Taal 1, at ang Panawan City ay 8. Kasamang Ronald, ito nga nabanggit ko kanina na imbes na maging 40 lamang ang bilang, napadagdag pa itong isa. Naging case number 41 ito. At ito ay 43 anyos. Presidente ito ng Barangay Sabang, Batangas City. Batangas, Lipa City. Ito ay nga nadagdag nito kasamang Ronald. Ito ay police na frontliner ito, pero ito ang pinagtataka natin dito kasama Ronald, wala itong sintomas na lahat o sakit man lang o sa ubo, pero ito naging nagpositibo sa COVID-19 at hanggang sa ngayon nga kasama Ronald ay hiniwalay na muna ito sa kanyang pamilya at naka-self-quarantine na ito kasama Ronald.
ang nasabing pulis nga ay noong nakarang araw pa ito nangyari kasama Ronald. Kaya puspusan ang sinasagawa ng ating mga kapulis dyan sa kanilang istasyon ang pag-disinfect ng mga kanilang mga kagamitan, mga kanilang mga opisina dahil nga itong pulis ay naging driver ito ng isang patrol, kaya pati yung kanilang mga sasakyan ay dinidisinfect na. Maging ang naging nakasalimuha nito ay patuloy pang tinitrace ng ating mga kapulisan kung sino yung huling nakatrace nito. Buti na lamang ay tayo ay kaibigan natin, pero buti na lamang tayo ay malayo lagi sa kanya at puro kaway-kaway na lang tayo. Dahil alam naman natin na itong virus na COVID-19 ay walang pinipili, mayaman, mahirap, ay talaga namang dinadapuan. Gaya nga lang naman itong nabanggit ko na wala itong sintomas na komplikasyon na dinaramdam, napakalakas nito, pero ito'y dinapuan pa rin ng COVID-19 kasamang Ronald. Kasamang Ronald, idagdag ko lang na balita na kahapon, noong nakarang araw, ay muli na namang umusok ang bulkang Taal. Pero hindi naman ito nagtuloy-tuloy. Umusok lamang ito at hindi na ito bumuga pa ng anumang lahar. Kasama Ronald, yan ang ating update. Wala pa rin dito sa lalawigan ng Lipa para sa programang Walang Personalan, Trabaho Lang. Para sa Radyo ng Masa, International Guide, Joseph Pulga. Nagbabalita. Okay, maraming salamat sa iyo kasama nga Joseph Pulga. Grabe ang taas sa pala ng bilang ng mga tinamaan ho ng COVID-19 dyan sa lalawigan ng Batangas. Ingat-ingat ka dyan kasama Joseph ha. Dahil hanggang ngayon ho, itong aming reporter ha, dyan sa lalawigan ng Batangas, hindi pa rin ho nakakauwi sa kanyang pamilya. Mula ho nang ipatupad itong total lockdown sa Luzon. Grabe ha. Sa video call na lang ho sila nag-uusap ng kanyang anak at asawa. Nakakalungkot. Ay nako, samantala ho, ito ho nga guro ho na nag-alok ho ng 50 milyong pabuya ha. Sa makakapatay daw ho kay Pangulong Rodrigo Duterte ha. Abay, nasa kustodiya na ho ng National Bureau of Investigation. Paiyak-iyak pa nga ho Sus Mariosep, tapang-tapang mo. Samantala ho, ipinagharap na ho sa kasong inciting to sedition ha ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa hong public school teacher na nagposo sa kanyang social media na nag-aalok ho ng 50 milyon sa sino mga makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kinilala ho ang guro na si Ronel Mas, 25 taong gulang, isang social studies teacher dyan ho sa Zambales, kung saan humingi na rin ng tawag tawad pala si Mas sa Pangulo. Gayon man, tuloy pa rin ang kaso nito na kinakaharap po kaugnay pa rin dito ho sa anti-cybercrime law at paglabag ho sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official. Sa ngayon ho ay nasa kustodiya na ho ng NBI ang natura ho nga guro. Meron pa nga hong sumunod yung nag-alok din ho ng 70 milyong piso. At yung isa pa ho nga 100 milyong piso. Sige ho, pasikat ho kayo ng pasikat. Akala ho ninyo hindi ho kayo mahahanap Ay nako, yung iba ho dyan ako, ewan ko lang, dapat mapadrag test din ho ng National Bureau of Investigation. Baka ho gumagamit ho ang mga tinamang magaling na ito. Baka ho nakahit-hit Ay nako. Samantala ho, 3 sugatan kasama ho ang sundalo at pulis sa pananaksak naman ito sa isa ho ang checkpoint ng isang lalaki dyan ho sa Camarines Sur kung saan sugatan ho ang 3 katao, kasama na ho rito ang isang sundalo at isang pulis sa pananaksak ho ng isang lalaki sa isa ho nga checkpoint dyan ho sa Anayan Pili, Camarines Sur. Ayon ho sa ulat ho ng Camarines Sur Police Provincial Office,
Napag-alaman na habang nag-grocery daw ho ang sibilyan na si Fernando Celestino, 47 taong gulang, nang lumapit ang suspek na si Bunhinito Nogas, 57 taong gulang, at pinagsasaksak ito. Agad naman daw hong lumapit si Private First Class Kim Oribiada, isang miyembro ho ng 9th Signal Battalion Infantry Division ng Philippine Army, para ho arestuhin ho ang suspect. Ngunit ito naman ang sunod na inatake ho ni Nogas. Sunod naman na rumisponde ang isang Police Corporal Ed Michael Oliver, 31 taong gulang sa Pili PNP, ngunit pinagsasaksak rin ho ito. Ay nako, nakaburyong na siguro. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, ito ho nga pamamahagi ho ng kasubsidy sa Rodriguez Rizal. Abay, pinagpatuloy raw ho yan kanina. Kung saan ho ipinagpatuloy raw ho ang pamamahagi ho ng cash assistance sa dalawang malaking barangay daw ho dyan sa Rodriguez Rizal. Matapos ho na dalawang magkasunod na araw ng magbalot ho ng malaki hong tensyon. Simula pa ho nung Lunes ng umaga nang pumila ho ang mga residente sa Barangay San Jose at Barangay San Isidro, at karamihan ho sa mga residente ay inabot na ng pila hanggang gabi pero wala pa rin natatanggap ho na ayuda. Grabe, sunod-sunod yung reklamong natatanggap ho natin dyan. Akala ko ho ba, Sus Mariosep naman oo. Alam mo, dapat mapaimbestigahan ho ito Dapat mapaimbestigahan ho ito ng DILG. Dahil hindi ho biro yung mga pinapadala hong video ho dito sa atin. Grabe, mga halos, naku, Sus Mariosep naman oo. Hindi ho natin masisi yung ating mga kababayang naghuhurumintado dahil ho sa gutom. Bakit ho ginugutom? Bakit ayaw nyo hong ibigay yung kanilang social amelioration mula ho sa gobyerno? Nagkakagulo na ho lalo. Dapat sa Meralco na lang ipinasa itong SAP Talagang ang Meralco, hindi ho kayo sasantuhin. Talaga nagbahay-bahay ho sila. Kanina ho, abang binabaybay ho namin yung yung kabaan ho ng Quirino. Abay, natatanaw ko ho yung mga sangkatirbang mga bills ng Meralco Kahit sarado ho yung mga tindahan. Nakikita ko hong hinahagis na lang ho ng mga taga Meralco. Kung ipinaubaya sana ng gobyerno sa Meralco yung pamamahagi ho ng SAP, ay sigurado ho akong wala hong malalampasan ang mga ito. Ako nga ho, hindi ho ako nilampasan Sabi ko nga ho doon sa nagbigay sa akin, ibigay nyo lang ho doon sa nangangailangan. Ay nako. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Jimmy Howe ang veterano ho nga maniniyot ho ng dyaryo. Ito sabi niya, I'm watching now, Boss Ronald. Ayan, kamusta ka dyan, Jim? Ingat-ingat, Jim, Samantala ho, bilang ho ng mga gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas, abay sumampa na ho sa 2,000 at 106 ho, ayon ho yan sa DOH. Mahigit 100 ang COVID patient na ang gumaling sa Pilipinas, ayon ho yan sa Department of Health. Sa huling tala ho ng DOH hanggang kahapon abay meron daw hong 2,106 ho ang total recoveries ng COVID-19 sa bansa. 107 naman ang panibagong napaulat na gumaling sa bansa sa nakalipas daw ho yan na magdamag. Samantala ho, pumalo naman sa 11,350 ang bilang ho ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas matapos hong mapaulat ang karagdagang 264 na kaso. Grabe.
Sa 264 na kaso ho, 165 o 63% ay naitala ho yan sa National Capital Region. 74 naman o 28% sa Region 7, habang 25 o 7% naman sa iba pa hong lugar. Nasa 25 naman ang bagong nasawi, kung kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay pumalo na ho ito sa 751 na. Ganon na ho karami. Lalo na ho ngayon may ilang lugar ho na GCQ na buhos na rin ho ang tao. Kanina nga ho nako traffic na. Sobra na ho ang traffic kanina. Sus Mariosep. Samantala ho, special concern na lockdown ho sa 5 barangay ho sa Quezon City. Abay, umiiral na ho yan. Kung saan umiiral na ho ang special concern na lockdown sa bahagi ho ng 5 barangay sa Quezon City. 14 ho na araw tatagal ang ipatutupad ho na special concern na lockdown sa bahagi ho ng mga barangay Bahay Toro, Barangay Kulyat, Barangay Sauyo, Barangay Batasan at Barangay Tatalon. Ito ho ay dahil ho sa mataas ho na bilang ng kaso ho ng COVID-19 sa mga nabanggit ho lugar, kung saan sakop ho ng special concern na lockdown ang mga barangay ho ng sityo militar sa Barangay Bahay Toro, Vargas Compound, Adelpa Metro Heights, Abanay at Ancup, Canada. Diyan daw ho sa Barangay Kuliyat. Lower Gulod naman, diyan ho sa Barangay Sauyo. Dakila Street at Ali Kalayaan B at Masbate Street sa Barangay Batasan Hills. Ayan. Victory Avenue, ROTC Hunters, BME Avenue at Agno Street sa Barangay Tatalon. Samantala ho, ayon naman kay Assistant City Administrator for Operation Alberto Kimpo, pinili ho ng City Health Department ang mga lugar. Base na rin daw ho yan sa resulta ho ng isinasagawang community-based testing sa pamamagitan din ho yan ng ESU sa halip daw ho na magpatupad ang total lockdown sa buong barangay. Abay, pagtutuunan anya ng pansin ang mga partikular ho na lugar sa loob ho ng barangay na may clustering ng mga kaso ho ng COVID-19. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Wilfred Valdez. Sabi ho niya sa atin, good PM boss, mabuhay po kayo. Sana yung programa. Ito sabi naman ni Bobby Puntungan. Ayan, nakamonitor na rin po sa atin pala si Bobby, wala pala siyang komento. Ayan, si Bobby Gagampino, isa rin ho sa mga kapatid natin sa Hanap Buhay na nakabase ho dyan sa lungsod ho ng Davao. Tuloy-tuloy ho tayo. Samantala ho, lalaking nagpapirma ho ng kanyang social amelioration program. Abay, binaril ho ng barangay chairman. Samantala ho, patay ho ang isang lalaki sa Albuera, Leyte matapos ho barilin ng barangay chairman habang nagpapapirma ho ng form para ho sa social amelioration program. Batay ho sa ulat, binaril ni barangay chairman Andres Cruz si Paulito Patunog sa harap ng iba pa ho nga nagpapapirma ho ng social amelioration program o clearance sa hindi pa malamang dahilan. Kung saan aresto naman si Cruz, kung saan sinabi nito na may masamang balak sa kanya si Patunog, kaya niya ito binaril. Grabe. Nagpapirma lang na. Ay, nako. Samantala ho, kaso ho ng COVID-19 sa bansa, abay, nadagdagan para ho.
Meron ba tayong blast report, partner, ha? Sino nga nasa linya, ha? Samantala ho, modified enhanced community quarantine abay ipatutupad ng huyan sa National Capital Region, Laguna at Cebu City, ha. Ayon ho yan sa tagapagsalita ho ng palasyo ho ng Malacanang, Harry Roque. Kung saan mananatili raw ho sa enhanced community quarantine hanggang sa Mayo at 31 ho yan ang Metro Manila, Laguna at Cebu City. Gayon man sa anunsyo ho ni Presidential Spokesperson na Harry Roque, magiging modified ECQ ang ipatutupad sa National Capital Region, Laguna at Cebu City. Ibig kanyang sabihin ng modified ECQ ay unti-unti na ring bubuksan ang ekonomiya, ha? At papayagan ng magbukas ang ilang manufacturing at processing plants. Gayon man sinabi ni Roque na limitado lamang ang operasyon ng mga ito sa 50%. Dahan-dahan rin anyang bubuksan ng mga transportasyon para ho sa mga manggagawa ng mga magbubukas ho na industriya. Samantala General Community Quarantine naman ang ipatutupad, ha, sa iba pa hong bahagi ho ng Luzon, Region 2, Region 3, maliban sa Angeles na kailangan daw hong i-assist. Sa May 14 at Region 4A, maliban daw ho sa Cavite na isasalang rin sa assessment. GCQ naman sa Region 7, sa Visayas Region, Region 9, Region 11 at Region 13 sa Mindanao. Samantala tinanggal naman ang quarantine enhanced community quarantine o general quarantine sa mga sumusunod hong lugar. Kagaya ho ng Region 1, Region 4B, Region 5, maliban ho sa Albay at Legazpi City. Naisasalang naman sa assessment sa May 14. Ito hong Region 6, Region 6, Region 8, Region 10, Region 12 at ito hong Region Varm, ha? O Varm Region. Ayan, ha? Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong gabi, ha? Si Abel Cordero Balansat. Ganon din ho si Ninita Barciliano Basquiñas. Ayan, sabi ho niya sa atin, watching from Infanta, Quezon. Samantala ho, Cavite, abay isinailalim na rin ho sa GCQ. Dati-dati nag-lockdown ito, total lockdown dahil sa dami hong pasaway. Kung saan sa taas ho ng bilang ho ng mga kumpirmadong kaso ho ng COVID, ngayon nasa GCQ na. Abay sa ilalim na ho sa General Community Quarantine ang lalawigan ho ng Cavite, ha, sa Mayo 16 ho yan. Ito ho ang inanunsyo ni Cavite Governor John Vic Remulla, kung saan hindi na niya palalawigin pa ang umiiral ho ng enhanced community quarantine sa lalawigan. Aniya inilahad na ng Malacanang na ilalagay na, ha, lamang sa GCQ ang lalawigan ng Cavite. Simula ho yan sa 16 ho ng Mayo, ha. Buwan ho yan ng Mayo, ha. Ang naging pahayag ho ni Remulla, ha, ay kasunod lamang ng pagharap ng Pangulo sa publiko, ha. Kaninang umaga ho yan kung saan nakapagtakda rin ho itong i-anunsyo, ha, ang posible ho ng pagpapalawig ho ng ECQ sa ilang lugar sa bansa na may mataas hong kaso ho ng COVID-19. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Overtime na pala ako. Binilatan ako ng mata. Samantala ho, National Capital Region, abay isa ilalim ho, ha. Dito ho sa GCQ, ha, kung masusunod daw ho, ha, ang ilang kondisyones. Ayun ho yan, kaya Mayor Edwin Olivares ng Parañaque, ha, kung saan ho bumoto ho ang lahat hong alkalde, ha, sa National Capital Region, ha, o NCR, na ilagay daw ho sa General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region. Gayon man sinabi ho ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, ang chairman ho ng Metro Manila Council,
kung saan nagkakaisa rin sila na pwede lamang itong gawin kung masusunod na ho ang kanilang kondisyon. Kailangan anyang manatili sa lockdown ang mga barangay na mayroong mataas na kaso ng COVID-19. Kung hindi anya papayag ang Interagency Task Force, papasok ang ikalawa nilang rekomendasyon na manatili sa Enhanced Community Quarantine ang buong NCR hanggang Mayo 30. Samantala ho, ang ikatlo anyang rekomendasyon ay ipaubayon na lamang sa Interagency Task Force ang desisyon kung hanggang kailan tatagal ang GCQ sa NCR sakaling aprubahan daw nito. Wala na tayong oras. Ay nako, hindi ko pa pala nabasa Hindi ko pa ho nabasa yung mga napakaraming reklamo Bukas na lang ho siguro, bukas ng umaga tatalakayin ho natin itong inyong mga komentong napakarami. At nakikiramay ho ako sa mga naulila ho ng aking kasamang si Salvador Badi Batang Lawin Salvador o mas kilala na Salvador Pandi o mas kilala bilang si Badi Batang Lawin pumanaw na ho si kasamang Badi. Isa rin ho sa mga komentarista ho ng radyo. Nakakalungkot. At nakikiramay din ho ako sa mga naulila naman may mga nakakalungkot ho, abay puro ho mga kapatid natin sa hanap buhay ho itong mga pumanaw. Ay nako. Meron ho nag-text naman sa atin. Pumanaw na rin daw ho ang isa ho sa mga kasama namin sa organisasyon sinasabing pumanaw na rin daw ho si Alex Macadaig. Ay nako, totoo ba ito kasama June Bornasal? Que contigo yo tenía, suspiraba cada vez que me dami hong mga nagpaabot ho sa atin era la mía. ng impormasyon na pumanaw na raw si Alex Macadaig. Al pensar que nunca te iba a perder, Pero yung kaya Badi Mataglawin, abay kumpirmado na ho ya ni modo. na talagang iniwan na ho tayo Saan ka man naroon, baunin mo paring Badi Que fuiste todo para mí. Yung aming taos-pusong pagmamahal. Tu partida manejando loco. Napakahirap ho ngayon El pensamiento porque kapag tayo ho'y nawalan ng mga kaibigan, mahal sa buhay, hindi ho natin masisilip. Katulad ho ng nangyari sa aking reporters na kamakailan lang ho pumanaw rin dahil ho sa sakit, hindi ho sa COVID Ito condolence to the family and rest in peace. Baklang Ella. Ayan, dyan naman ho ito sa lalawigan ho ng Laguna. Ang best friend ho ng aking partner na si Karen Grampil. Ay nako, wala na ho tayong oras na ho para tayo ho'y pansamantalang magpapaalam tayo ho'y muling magbabalik bukas. 2 araw akong hindi nakapag-broadcast. Sobra ko hong na-miss talaga. Nabuisit ho kasi ako Kung kailan ko ho kailangan ng cash, saka naman ho nilamon ang aking ATM card ng ATM machine dyan ho sa Jordan Plains. Okay lang saan ang lamunin, madali naman ho mag over the counter. Ang problema, sarado ho ang mga bangko ho ng BPI. At magre-resume daw ho sa Mayo 25 Pasos Mariosep. Nunca más volveré a soñar
Wala na hong gasolina ang aking van. Hindi naman ho pwede sigurong tubig lang ang ilagay Lo doon. que hiciste con nosotros. Vivi. Ay, nako. Talagang maha-high blood ho kayo, ha? Kapag sa inyo ho nangyayari ho ito. Wala na hong oras. Y me dolería. Salamat ho sa inyong pagtangkilig, ha? Ahora vete por tu lado. Panonood, pakikinig at siyempre pagsubaybay ang inyong hong lingkod Ronald Bula. Kagapay niyo po sa serbisyo publiko. Por trampo. Ay kasapi ho ng aking BPO ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. ¿A dónde estamos? Me Nag-iwan ho ng isang God is good all the time. Kaya bye-bye. escogiste tu destino y nos partimos de camino. No deberías de estar triste. Piénsalo así, te voy a dedicar esta canción a ti. Inyo nang mapapakinggan ang programang walang personalang trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bigyan natin ang mga pagtimulan sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon, reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa. Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo. Veteranong broadcaster, Ronald Bula. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang walang personal trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May